Hello, good Okay. morning, everyone. Good morning, everyone. I'm Val Totor, and I'm about to present to you the cacao and the chocolate industry as well as its opportunities, especially for livelihood and, of course, for business. So I will be presenting to you two parts, para mas maintindihan ninyo. First is just to give you a background as well as the global and the domestic data on cacao. Actually, as you all know that in the Philippines, we started this cacao business of cacao farming as early as 1970s. It was during that time that medyo marami yung cacao natin. But for some reasons, in late 80s, biglang nawala yung cacao industry ng Pilipinas. Of course, other factors, a lot of factors, one of which was, of course, dumaan tayo ng revolution, then after that implementation of CARP, so somehow it affects yung production natin because some of the big tract of lands which used to be devoted to cacao were divided into pieces, and those mga farmers na medyo wala din background sa cacao kaya. But in a way, we started embarking again in this cacao business, cacao farming, and even chocolate. Ano na, 2007, 2010, in Davao particularly. The cacao industry was reintroduced again by the U.S. Department of Agriculture when they started the program Success Alliance. That was in 2003, 2004. But this industry was first introduced in the northern part of Luzon. So parang after how many years, parang hindi siya take off sa sa Luzon. That's why in mga 2007, lumipat sila sa Davao only to find out that ito pala talagang Davao may malaking kakawan, yung mga remnants pa ng mga old cacao plantations. So ito yung mga plantations before na subdivided or divided among the what we call this hub beneficiaries. So nung pumasok ang US Department of Agriculture through ECDI Boca, dito na medyo lumabo at lumaki yung cacao industry. And by the way, allow me to speak into dialects English and Tagalog since I understand there are also audience coming from Luzon, particularly Bicol and I think Cavite. But somehow, since I'm a Bisaya, so hindi mo pa rin maiwasan ng Bisaya tayo. So anyway, so going back to this cacao opportunities again, I will just present to you first the background and the question why we introduce this cacao and why we encourage, why we promote this cacao. So I've been, visiting almost practically 95% of the areas in the Philippines, all provinces. I think I can count in my fingers kung ano yung mga probinsya hindi nabisitahan sa natin for the promotion ng cacao. So we started with the cacao initially, farming. And of course, since we are promoting also value chain, so we encourage also yung value adding, which is yung products natin, which is the chocolate and other products. So other derivatives from cacao. So again, as I've said, let's start with the questions of why cacao. So please turn to the next slide. So the question first na ano sa ninyo, kasi nandito nga kayo para makinig kung anong meron sa cacao. So tanungin niyo muna bakit tayo magkakakao. So makikita niyo sa ating screen, kung magkakakao man tayo, dapat ganun karaming bunga. Some of you may be familiar with this, yung mga old trees natin, yung lalaki. Marami rin namang bunga, pero kung makikita mo, ang daming sakit sa bunga, or yung iba, wala din bunga. So, kung magkakakao man lang, dapat ganito yung tingnan natin bunga. And again, why cacao? So first, next slide, ito yung reasons natin, bakit we promote cacao. Una is, yung cacao kasi na farming, or yung cacao na crop mismo is, may biodiversity kasi siya, no? I mean, this is good for biodiversity since na for cacao, we can intercrop this with other crops like, of course, sa Pilipinas because we are a coconut country,
Basically, the top export commodity natin, coconut pa rin. And you can see a lot of coconut areas in the Philippines, especially in Mindanao. I think Mindanao, 60% of the coconut areas is found in Mindanao. So, maganda ito under the coconut tree. Well, we consider coconut as the tree of life kasi ito yung sa baga sa Pilipino, ito talaga yung buhay natin, no? Sa lalay lahat. At the same time, sabi nga, bakit tree of life? Because lahat ng parte daw ng coconut, talagang pwede mong pagkuhaan ng livelihood at saka pagkain, no? Either panggatong or yung pagkain mismo. Now, sa cacao naman, kaya natin, kasi maganda yung coconut pang shade sa cacao. So, there's a symbiotic relationship between coconut and cacao. So, first, nagbigay siya ng shade. Then, at the same time, yung cacao naman, siya yung mag-provide ng mga organic matters. So, yung mga twigs, mga branches na madidecompose, mga leaves. Kasi si coconut, wala ka masyadong makuhang materials for organic matter since after you get yung lukay, no, yung mga leaves ng coconut, somehow some people or some farmers will use it for firewood, panggatong, at yung mga gawing yung broom, no, walis tingting, what we call this. So, may mga symbiotic relationships. Again, tree of life siya, and yung cacao, we encourage to plant it because cacao is considered the tree of love. So, you have to remember that your life and love must always together. So, kung meron kayong makikita ang coconut, wala masyadong tanim sa ilalim, cacao maganda. Dahil sabi nga niya, kung life ang coconut, love ang cacao, kulang yung life pag walang love. But anyway, just kidding aside, other than coconut, saging and the banana can be a good also intercrop. All other crops. So again, that's one of the reasons why we encourage cacao because you don't need to cut all the trees na existing doon sa area mo just to give you for this crop, for this commodity. Unlike other crops na you really have to clear everything. So, masisira yung environment. So, kung titingnan mo is environment friendly na siya, socially pa siya, no? Pa siya, para bang maganda siya for social mindset, no? Kasi, ang cacao kasi, pwede kahit na babae ang magtrabaho. Pwede mong harvest, pwede mag-pruning, lahat-lahat kasi small tree lang naman siya. So again, what we're looking here is kung pwede, we have to take care of the environment while getting money out of these crops. So other reason, next slide please. First, titingnan natin muna is kung magtatanim tayo, lahat ng any crops for that matter, tingnan muna natin kung may binta ba natin yung produkto natin. Minsan kasi sa Pilipinos, kung ano yung malakas ngayon, yun din ang banata. No? Mahal ang kalabasa, tanim ka ng kalabasa, mahal ng ganito. Tapos, everybody mas, parang sabay-sabay, simultaneously kasi nabalitaan nila. Pagdating nung harvest na, yun, ang alabasa ng presyo. So, suffer siya, tapos magrereklamo si farmers. Sa cacao, very huge ang market. Then, while the market is huge, yung production niya, parang hindi siya mag-equate doon sa requirement ng market. So, as mga expert estimates na last year nga, nagkaroon na ng 5 million metric tons ng requirements. Kung titingnan mo sa data, actually hindi tayo nakaabot ng 4.5 million. Nasa by 2020, ang naging production natin sa buong mundo, 4.2 million metric tons lang. Although, may nangyaring malaking pandemya sa 2020, kaya medyo napiktuhan din yung market. But this was the forecast made in 2014 na ganito yung requirement for 2020. But na-nangyari yung pandemya, sa totoo lang, hindi naman naging 5 million talaga ang actual na kailangan ng tao. But again, this is unusual na event ng pandemic. So anyway, next, other reasons. Now, I'll just give you a data sa global in terms of consumption at consumption growth. In terms of consumption, Europe is still the biggest consumers of cacao. Well, this is the chocolate products. Alam niyo, pag chocolate yan, it's a Europe industry. So, of course, the North America, the US, syempre.
But if you look at the growth, kung makikita mo sa Europe, yung growth nila, flat na siya, plateau na siya. Parang wala nang growth siya. 0.1% nandun na. Kasi this industry, yung chocolate industry, has been there for, I think, 500 years ago. So parang bang ito na yun. Ito na. Tsaka yung population naman nila is parang naka-flatten na rin, di ba? And ang makikita natin dito na magandang development because the African countries and yung mga Asian countries, pumapalo na rin yung growth niya in terms of consumption. Dati kasi, especially sa China, hindi nila masyado pinapansin yung tsokolate. Parang ito, mahal pa, ganyan. Because that time, in China kasi is hirap pa. And luxury goods. But titingnan mo dito sa data, lumalakas, dumadami yung requirements ng chocolate sa Asia and Africa. Now, next slide para mapakita lang natin kung ano yung kaibahan. Next slide. Kung makikita mo, ang pinaka-inaabangan natin sa Pilipinas, especially sa Philippine cacao industry, yung growth ng China and India. Bakit natin gamitin na basihan? Kasi yung China, pag ito yung tumataas yung requirement nila, ito yung may maraming tao, ito yung may maraming pera, at saka ito yung malapit sa atin. So, ito si China, kasi the biggest producer kasi ng cacao natin is from Africa. Now, kung ikaw si China, kukuha pa doon sa malayo na mayroon ng malapit sa Pilipinas. Hindi ba? Kapit-bahay. Hindi. Parang masakop na tayo. Hindi naman. Kapit-bahay pa rin natin, Kung mas malapit. Of course, and India also. And China, sabi ko nga kanina, hindi sila masyado ng chocolate. Ngayon, in fact, kami dito sa Davao, we're exporting tablia, not just chocolate. And ako nga mismo, I have a partner, a Chinese partner in Manila, na kung mag-set up ng chocolate factory dito, kasi kailangan niya ng powder. He used to produce chocolate products, actually chocolate candies ang tawag, hindi talaga yung chocolate na mamahalin, yung mumurahin lang. Sa Metro Manila and Cebu lang yung kanyang market. Ngayon, was able to penetrate the market of China and biglang lumakas. In 2018, parang yung requirement na niya ng chocolate powder, cocoa powder, something like mga 5 to 6 tons per month lang. Nung pumasok sa China, in 1 year's time, nag-double yung requirement. So, in fact, I have with him, yun lang, medyo na lang siya doon sa pandemic. We're supposed to set up a processing plant in Davao. Parang partnership namin, siya yung finance ng equipment, at saka yung ako yung sa supply. Ini-emphasize ko ito, it's because na ang China ngayon dumadami ng market. Dahil marami ng pera ang China, unlike before, na hirap yung mayaman sila. Bakit mayaman si China? Dahil lahat ng mga gamit natin sa Pilipinas, galing sa China, mga bata lang. So they can afford to buy this luxury goods of chocolate. How about India? Yumayaman na rin ng India. Sabihin niyo, ba't yumayaman ng India? Ay, huwag niyo sabihin kasi sabi niyo, yumayaman sila dahil sa 5-6. Ito yung mga Indian sa Pilipinas. Pero yung Indian back there, marami ng siyentista. So, you see, ang significance of having these two countries na biglang tumaas yung kanilang consumption dahil maraming tao sila. So, most likely, where do they get their supplies? Atin na. Tatlo kasi ang major suppliers ng cacao sa buong Asia. One is Indonesia, Malaysia, and Philippines. Nawala na yung supply ng Malaysia actually. They used to produce around 30,000 metric tons. Ngayon, 5,000 metric tons na. Ang Indonesia, they used to produce around mga 350,000 metric tons. Ngayon, nasa 150,000 metric tons na lang annually, And ang pumapalo ngayon is Vietnam and Philippines. So, Vietnam at saka Pilipinas, halos pare-pareho yung production natin, volume. So, Malaysia, wala na. So, ang lalabas dito is ito ng Philippines and Vietnam and of course yung Indonesia supply. So, there's a big market really. I'm just trying to emphasize this because sige tayo post ng cacao at saka karamihan tanong, may merkado ba? Mamaya, pag-usapan natin yung tsokolate. Kasi some people would always ask me or request me na, sir, huwag natin promote lang yung cacao production farming. Dapat value adding tayo, value chain tayo.
doon na tayo sa chocolate making. But that's two different things because when you talk of products, you're underpinned by marketing. While you talk of commodities, cacao is the third largest traded commodity in the world after, of course, oil, coffee, ito yung cacao. So wala tayong limit doon sa market ng cacao. So sa chocolate, you need marketing because ito na yung product nito. Okay, so next slide please. So we're still here in the data, no? So we're just trying to show you yung increase ng consumption between the world, yung global at saka yung China and India. While the world is nandun sa 2% yung rate, no? Rate consumption growth. Sa China and India, pumapalo siya ng mga 8%. So kung makikita mo is talagang we're looking at brighter future in terms of market. Walang problema ho tayo. Sabihin ninyo, mahirap magbinta. Well, depende yan. Kung ang lugar ninyo, meron kayong kakao na makaproduce lang kayo ng isang sako, definitely walang malaking trader magpunta sa inyo. At ito yung tanong, pag may kakao ka ba, pag ibinta mo, wala bang bibili? May bibili yan. Again, emphasize natin, it's the third biggest, most traded commodity in the global market. Next slide, please. So, bakit siya, kanina in-explain ko, market yung requirement ng chocolate. Kasi ito yung mga reasons. When people are getting richer and richer, they are more concerned with their health. And kung concerned na sila sa health nila, they're always looking for mga healthy foods. Yung foods na magbibigay sa kanila ng mga health benefits. Ito yung mga health benefits na makukuha ko sa cacao. Kaya siguro ito yung isang dahilan. Kaya mga Chinese people now, because may pera sila, takot na rin mamatay ng maaga. So they have to live a life longer. So they're looking for some foods na magbigay sa kanila ng parang energy boost. Mga ganyan. Ano? So kung makikita mo, hindi ito sa amin this is mga study ng mga medical doctors at saka yung mga universities. It has more antioxidants than green tea and red wine, sabi nila. It can immune boost and anti-cancer. Ito nga, may COVID nga eh. Ako, I always I see to it that every morning I have to drink hot, the Sikwate chocolate. And before bedtime, usually after dinner, mainit siya then oily siya. So sabi ko sa sarili ko, pag nandyan si COVID, pumasok siya. Pag inom mo ng Sikwate, mainit siya, tapos oily pa siya. Then mangyari dyan, dadaloy siya doon sa sa katawan mo, hindi na siya papasok doon kasi baga ang dinitira ng COVID. So somehow, makatulong din ito. Diba? At marami pang talagang health benefits. Plus, of course, yung cocoa butter, yung ma-extract mo from the cacao because cacao contains 50% oil, which is the butter, no? Yung butter, ito yung the most expensive part of the cacao because it's used for cosmetics, no? Pampakinis ng cookies. Huwag nyo lang tingnan ng cookies ko dahil hindi naman ako gumagamit niya, no? Kayo lang. Yung mga iba dyan na mahilig cookies. Anyway, so next. So, just to give you yung proof talaga na, this is a study made from Cornell University. Yan, ito sinabi nila na reduce risk blood clot. So, yung sinabi ng matatanda na ang Sikwate or tabliya is maka-high blood, hindi totoo yun. Bababa yung yung blood pressure mo pag magtitake ka ng Sikwate. Narinig nyo yan na maka-high blood kasi ito history ito at ito'y galing sa akin, na-discover ko lang na kaya pala sinabing maka-high blood kasi dati-rati ang gainom ng Sikwate dito sa Pilipinas, alam niyo yung mga friars Spanish kasi sila yung nagdala ng kakao sa Pilipinas ng mga Sikwate. Diba sila yung nagpa-explore doon sa Latin America, sa Central America. Sila yung nag-discover, tapos na-discover nila yung cacao, nakita nila na very, yung cacao, precious na, na pagkain, no? Kaya tawag nila the food of the gods, di ba? Yung panahon ng mga Aztecs, no? Yung mga Mayans before, we call it this, the food of the gods. Kasi when they consume it, when they drink from it, parang buong araw, talagang gising na gising sila. Saka parang feeling nila regalo siya sa
So, sino yung magka-Diyos-Diyosan nila. At saka, ang pwede lang palang mag-consume yan before yung mga mayayaman. Mga gods nila before go-occupy. So, nung pumasok ang mga Espanyol dito, remember the 16th century thing. Pagpasok nila, dala-dala nila yon. Then, yun ang maintenance ng mga pare, no, mga friars, ninom nila. Then, siguro, ano pala, di ba mga sakristan? Iwan ko sa inyo, iba dyan, dumaan ang sakristan. Ako rin, dumaan ako sa sakristan. Kasi pag sakristan tayo, kung ano yung iniinom ng pare, kailangan po, ninakaw namin yan, ininom din namin. So, yung pare, nag-inom din ng sikwate, inakaw din ng sakristan. Tapos sabihin ng pare, nahuli, uy, huwag kayong mag-inom dyan kasi maka-high blood yan. Okay? Doon nag-start ang istorya, but hindi yan maka-high blood. It can help yung heart attacks ninyo. So, makikita ninyo, it has nearly twice the antioxidants of red wine and 3 times the antioxidants found in green tea. So, maniwala kayo sa hindi, maniwala na lang kayo kasi ito yung study ng Cornell University. Gusto mo ng other study? Ito pa, from Michigan Health System, University of Michigan. Next slide. See, it has many chemicals that interact with the brain and enhance the mood. Yung chemicals na anandamine, ito yung blissful di ba? Sabi nila, well-being, feeling mo, tao ka pala. Parang ganun. Yung chemicals na yan is found also in cacao. Yung chemicals na phenethylamine, ito yung chemicals responsible na every time na parang, puputok, ng pulse rate mo sa puso mo. Yung Tagalog niya, parang yung puso mo, may in love. Ito yung chemicals na yun, at nandiyan sa cacao yan. Kaya sabi ko nga na ang cacao or chocolate, yung cacao is the tree of love. Kasi every time na mangliligaw ka ng babae, niregaluhan mo ng regalo mo. Hindi naman buko, Hindi naman kape, tsokolate. Tapos, historically, ito din. History na naman ito. Sa Europe, every time mangligaw sila sa babae, regalo na tsokolate. Then, maya, ilang months siguro pabalik-balik, yun, nasagot na, kasi nai-inlove na sa babae. Pero dito sa Pilipinas, medyo huwag magkumpiyansa masyado, no? Sige ka regalo, regalo tsokolate, ilang buwan na, abot na ng taon, hindi ka pa rin sinagot. Sabay magdududa ka na. Sabi niyo, hindi totoo itong sinabi ni Mr. Doktor na maka-inlove ito. Tanungin mo namang sarili mo, magsalamin ka naman. Baka talagang yung mukha natin, hindi pwede. But anyway, maka-inlove talaga ito. And lastly, itong endorphin. Ito yung happy hormone. Feeling happy ka palagi, di ba? Na inom ka na sa pati. So, these are some of the reasons why chocolate is, the demand is increasing, no? So, ito yung mga reasons na yan. So, but ano ba pa talaga ba't mag-invest tayo? Kasi pinag-usapan natin, ba't mag-invest kayo? So, ba't mag-farming? So, next slide. Ito yung sagot natin. Kanina, in-explain ko na biodiversity, everything, environment, inclusive siya, kasi socially desirable siya, and lahat naman ng tao pwede dito, lahat pwede makibahagi dito. Hindi siya yung, hindi siya anti-gender, God, ito, gender sensitive to. In terms of economics naman, hindi siya mataas masyado yung maintenance natin. Of course, mag-aabono, but unlike other crops, especially banana, na talagang mahal. I tell you, sa banana, if you really want to earn a lot in banana, you have to spend 1,000 a day per hectare. That means around 400,000 a month, a year. Pag suswertihin ka, you can have profit of 400,000 doble in a year. Pero pag tamaan ka ng sakit, talagang 400,000 a year din ang talo mo. Samantala sa cacao, the most mo doon sa, tawag natin mga inputs, nasa mga around 80,000 lang naman a year. So, in terms of sustainability, nandyan. Sabihin ninyo, may mga karami kasing kailan kang mag-i-enjoy sa cacao mo, kailan siya mamamatay. Sabi ko, hindi naman mamamatay yan, di ba? Pag puno kasi, pag hindi lang matamaan ng sakit mo, unlike sa tao, tayong mga tawag nila ng living things, well, plants living things din daw, tayong nag-breath and air, humihinga, talagang may kamatayan, animals na. Pero ang tanim wala yan, di ba? Hindi mamatayan. But of course, sa cacao, parang tao din yan na pag tumatanda siya, bumababa din yung kanyang
sa tao pa performance, no? Sa kanila lang yun, sa akin din naman. So sa cacao, bumababa din yung productivity. So what we advise is i-rehab lang natin. And there are ways on how to rehab it para kung ano yung kanyang productivity level from 5 years to 20 years, 25 years, mami-maintain niya yun hanggat forever na yan. Diba? Kaya sabi ko kanina, ang cacao is the tree of love. Dito din sa cacao, may forever. May forever to sa in terms of buhay. So, ano talaga bakit tayo magkakao? Sige tayo, ano pa talaga, bakit tayo magkakao? So, next. Ito yung sagot. Talaga chocolate is the answer. Kasi, bakit? Meron bang magawang chocolate other than cacao? No. I mean, gusto ko magkape. Wala ka lang kape dyan. Mag-ano ka lang roast ka lang ng mais. Kape ka na. May ganun ba? Gusto ka, sige, kuha ka lang kung anong dahon dyan, tapos ilagain mo. Pero chocolate, gusto ko mag-chocolate. Pwede ba buto ng durian? Hindi. Kakao lang talaga. So, huwag na nang isipin kung ano pang mga question, bakit magkakao. Chocolate talaga ang answer dito. So, anyway, other than the chocolate, of course, ano pa man ang pwede natin gawin sa kakao. Next. Of course, sabi ko kanina, for cosmetics. Diba? So, ngayon, ito yung one of the most expensive ingredients for cosmetic products. Usually, mga cosmetics, they're using synthetic oil, especially pag made in China na mga cosmetics. Synthetic oil lang yan. Gamit fuel-based. Pero maraming oil na ginagamit. Ano pa yung oil na? BCO, ano ba, di ba? Pero sa totoo lang, ang pinakamahal talaga na mga cosmetic products is made of yung cocoa butter fat. Kaya noon, pag mag-ano ka, gamit ka, anong mga amoy melon, hindi na usong amoy melon kasi pagbaligtarin mo yan, delikado. So, chocolate na yan. Pag ano mo, amoy chocolate, masarap ito, di ba? Lotion ka, tapos sabihin ng boyfriend mo, amoy chocolate ka, di ba? Parang ganon. So, marami talagang ano. And ito yung butter fat, may mga grupo kami dito sa Davao nag-export na sa Australia. And Watson is one of the clients natin for medyo ibang ibang level na yun. Okay? So next slide. Ito yung matindi. Siguro sawa na itong mga kababaihan natin na anong tawag yan, spa sa mga lotion, iba gatas pa. Ngayon tsokolate na ang ginaano nila. So paglalago itong klaseng negosyo, isipin mo kung ilang tabliya ang gagamitin natin dyan pang wrap sa Diba? So anyway, let's take a look at the global market. Gaano kalaki yung chocolate industry talaga? So next slide. I'm just giving you some data para makikita ninyo, what if magtanim kami ngayon, baka after 3 years, course, wala na. Look at the global industry. Ang laki. Ang requirement talaga is 7 million metric tons. Sinabi ko kanina, ang production natin levels 2020 was only 4.2 million tons. Ang requirement natin for chocolate, 7 million. So makikita, it's over $100 billion industry. Sa 2015 pa lang natin na data. So makikita mo, laki pala talaga ng chocolate. Of course, yung number 1 dito, makikita natin mga So, saan ba, sabi ko kanina, sinong pinakamalaking consumer ng chocolate sa Europe? So, next slide. So, tingnan muna natin kung saan ang may pinakamaraming cacao. Sabi ko kanina, Africa, West African countries, and these are the two countries na which produce the biggest cacao. Ito yung Ivory Coast, and 1 million yata ang Ivory Coast, then Ghana mga 700 to 800,000 metric tons. Ito yung sila. The next, Latin America, then Asia and Oceania. Sa Asia, basically, it's Indonesia, Philippines, Vietnam na ngayon. Wala na masyado yung iba. Kunti-kunti na lang. So, I think in Asian countries, number 3 tayo. Number 2 or number 3? Parang hindi ko pa alam sa Vietnam, but more or less pareho tayo sa Vietnam. So, ito yung mga, tingnan mo, sa Africa. Now, kanina, napakita natin doon sa growth mo. Sa Africa, pumapalo silang pinakamalaki na growth in terms of consumption. Before, African people, they do not even know that the chocolate is see in movies or wherever sa mga na yung galing pala sa cacao nila. Lately lang nila nalalaman na yung chocolate pala is galing doon sa cacao. Alam niyo yun, nakita niyo sa YouTube na ito pala yung sarap na chocolate galing pala sa amin. So,
they're starting to be conscious now. And kita, bakit nga naman di tayo kakain dito na ito pala yung produce natin. So, ngayon, pumapalo na rin yung growth nila. So, next slide. Ito na naman yung consumption. So, kung Africa naman ang pinakamaraming nag-produce, and Asian countries and Latin America, si Europe naman, si Amerika na walang kakao, sila naman ang pinakamalakas kumain. You see? That's why yung pinakamalaking importation or exportation ng mga countries, ay ito yun, sa European and North American. Well, these are just data. Next. So, well, in terms of countries sa import, ang Netherlands kasi may pinakamalaki doon na port doon. Lahat ng kakao na ipapasok doon sa Europe, I think 70% nasa Netherlands. No, I forgot Rotterdam, yung pinakamalaking port doon kung saan dinadala lahat ng kasi nag-ikot kami dyan sa Netherlands, Belgium, tinitingnan namin. Talaga, in Belgium, parang isang shopping mall, puro tsokolate. So, ganun sila katindi sa tsokolate. So, mapapansin mo, ang natin, malakas na import galing pa sila. Of course, US, kasi US, sila, they have 300 million population. Anyway, so ito yung mga major importing countries. Next slide. Ito yung mga top 10 chocolate companies. Mars. You know, Mars, the makers of M&M, Snickers, ano po yun? Mga ginagawa nila. Diba? Ito yun. Sa 2019 pa lang, $18 billion yung kanilang net sales. Yung mga Ferrero Group sa Italy, anyway, mapansin mo, parang US, Europe, may Japan, dalawa. May South Korea na, bago to before walang South Korea. I think sa 2020, mayroon ng China na company. Mapapansin natin sa 2020 na data. Next slide. Ito naman yung mga exporting countries. Export destination natin sa Philippine cacao. So, we export to Thailand. Kasi ang Thailand kasi meron silang grinding facilities. Yung China before, wala yan sa ating sa destination natin. I think 5 years ago, wala kang makikita ang China destination ng ating chocolate and cacao. Pero makikita mo na, I think another 3 years overtake na yan sa Thailand. So, mapansin mo na although ang Vietnam pa rin ang pinakamalaki kung saan natin binibinta. Tanong niyo kami, bakit natin ibibinta doon yung cacao natin and other chocolate products? Wala tayong malaki na grinding facility dito. Nandun. Na pinagrind yan doon bago nila i-export to European and US countries. North America. Next. Next slide. Importing naman, Malaysia, doon naman ang natin, nag-import naman tayo bakit nag-import din tayo sa Malaysia? US, alam mo, bumibili din tayo ng powder, karamihan powder sa Malaysia. Kaya makikita nyo yung powder pang bakery, kung ano yung ginagamit sa mga cakes, actually, halos lahat galing sa Malaysia yan. Bakit nag-import din tayo sa US? Mga chocolate products, ano naman? Mahilig pa rin ang Pilipino colonial mentality. Pasalubong dito, chocolate. Ganon. Meron din tayo sa China. So, kung makikita mo, while nag-export tayo sa mga countries na ito, at the same time, nag-import din tayo. Could be na ang in-export natin is yung cocoa preparations, yung importations natin, finished products na. So, ito yung gusto natin i-develop for the next few years na kung pwede, bawasan natin yung importation. Kung ano yung import natin sa labas, gagawin na natin dito because we're paying dollars, diba? So, hindi siya balance yung import and export. In fact, mas malaki pang ang import natin kaysa yung export sa titingnan ninyo. Yeah, mas kumbaga in US dollars, millions. Kanina nakita ninyo, thousands dollars lang, pero dito millions. So, may imbalance, no? So, ganun talaga ang Pilipino always. So, the next question is, next slide. We're done with the data. We're done with the market. I think we will look into the economics of cacao farming as well as chocolate. But I will not dwell so much on
the chocolate industry, because again, it's underpinned by marketing. Sabihin ko man sa inyo, maganda din ang business sa tsokolate, pero still, you really have to engage a good marketing mga tao dyan para makabinta. Samantala sa cacao, pag may bunga ka, maano mo, mabilad mo yan, may tuyo ka, dried cacao. Kahit saan bintahan Chinese, may bibili talaga yan. Hindi yan mababahaw. Unlike sa gulay, pag lampas ka na or prutas, no? Pag, sa prutas kasi, pag maghinog na yan, hindi mo na yan you cannot stop from this mature, yung process ng maturity niya eh. Sa cacao kasi, pag mature siya, hinog siya, then dried ka. Ito yung beauty of cacao. Kasi you can even store your dried beans for the next 1 year. But of course, the advice is completed within 6 months lang. But if you have a good ventilation doon sa storage room or warehouse, you can store the dried cacao beans for 1 year. So see, makikita mo, if you are not in a rush, aantay ka lang kung saan yung magandang presyo doon siya. Now, question is, may pera ba talaga? So, ang nilagay ko dito, depende. Depende again, ha? Kasi marami pa rin Pilipinos hanggang ngayon na nagkakao, pobre pa rin. So, ang tanong namin, bakit nga sila pobre pa rin? So, titingnan mo, anong problema? Yung kakao o yung tao? Kaya, depende, no? So, next slide. Next slide, please. So, yeah, ito yung depende. Karamihan sa mga farmers natin na itsura ng kakao, diba ganito? Pasyal kayo sa mga probinsya, especially in Visayas, Luzon. Meron pa rin dito sa Mindanao. Yung mga traditional, ito yung tawag kong mga traditional farmers. Pero may makikinig na mga farmers. Ito yung totoo eh. Ito yung reality doon sa ground. Ito yung itsura ng kakao. Tingnan mo. Puno dito, dalawang puno na eh. Sanga dito, sanga doon. Wala namang bunga. Paano ka nga naman yayaman? Paano ka nga naman kikita? O diba? Makikita mo, dalawang bunga. Tapos di mo pa alam, sira pa yan, di ba? May sakit pa yan. So, paano ka makakuha ng buto? Ito yung butong binibinta. Minsan, nung pumunta ako sa Mindoro, Locos, pinupuntahan yung lugar, yung iba nagtitraining na sa amin dito sa Davao, tapos punta ako doon, pagdating doon, magyabang pa yan. Pero tingnan mo, ang ganda ng kakao ko, ang kapal-kapal ng dahon. Ang tubo, talagang yung vegetation yung ganda, talagang green na green eh. Pero daming dahon. Sabi ko, dito ba anong binibili niyo? Yung buto ba ng kakao o yung dahon? Siyempre buto, sir. Ba't kayo nagpadami ng dahon? Ito yon, paramihan ng dahon. Wala kang kikitain dito. Titingnan natin yung next slide. Next slide, please. Ito yung kakao na gusto natin makita sa farm niyo. Ito yung mga 2 years old na kakao. Dapat sa 2 years old na kakao, ganito na itsura. Lahat ng dapat puno ng kakao na tanim mo doon sa lupa mo, may bunga. Dito, wala kang makikita na puno dyan na walang bunga. Di ba? Meron ba? Kung merong makikitang puno walang bunga, hindi yan kakao. Madrid kakao yan. Di ba may nakitang puno na, di ba, hindi yan kakao, Madrid kakao. Ito yung ginagamit natin for shading. Initially kasi, sa first, natin, bagong tanan, kailangan talaga natin ng shading. Kasi medyo stunted yung growth natin pag hindi maganda ang yung shading. Siyempre masyadong mainit. So ginagamit natin ang Madrid Cacao. Why Madrid Cacao? May 3 services na binibigay Madrid Cacao. First service niya, of course, shade. It provides shades doon sa newly planted na cacao. Second, di ba sabi nila, ng mga organic ang tawag niya, advocates, kasi yung mga dahon ng yung Madrid Cacao, na pest repellent yan. Diba? Harvest nila, tapos soak nila in water, din yung water, yun ang insect repellent yan. So, kumbaga, insecticide, parang insecticide na siya, diba? Ang labas. And third, di ba, si Madrid Cacao, leguminous trees ito. So, pag leguminous, anong ibig sabihin? Nagpo-produce siya, nagpo-process siya ng nitrogen, nagpi-fix siya ng nitrogen. Di ba si nitrogen ang number 1 natin na elements for fertilizer, di ba? NPK, di ba? Always N. Hindi pwedeng mawala si N.
Kasi pag mawala kang nitrogen, ito talagang hindi magandang tubo. Kasi siya yung nagbibigay ng green doon sa dahon, siya yung nagbibigay ng pakapal sa dahon, at saka nasa dahon yung ginaluto yung lahat ng pagkain. So kailangan you to take care of these leaves kasi si nitrogen yung ano doon, number one, si nitrogen ang number one requirement. So kung magdidig kakao, mayroon na siyang nagpipix na siya ng nitrogen. So good na siyang parang fertilizer na rin sa kakao mo. Kaya siya tinatawag na Madrid cacao kasi siya ng mama ng cacao. Madrid cacao. Mama ng cacao, di ba? So ano palang service ng mama, the mother? Kasi si mama, pag may anak siya, ang first niyang gagawin is kailangan walang mga insektong lalapit sa aking anak. Shhh. Pag mainit, papayungan kong anak. Pag gutumin, padidiin kong anak ko. Kaya siya Madrid cacao. Now you know. So, tawag siya Madrid. Mama siya ng cacao. Okay, next. Pakita ko lang yung mga photos ng good. Ito yun. Well, this is another variety. Pinapakita ko lang yung tsura dapat ng cacao ninyo. Ganito. We're talking here of economics, di ba? Now, pag mayroon namang hindi na bagong cacao na tanim, ito yung mga old cacao, tanggalin nyo na lang yung sanga. Hindi kaya, ipakita ko kanina ang daming mga puno. Ito yun, next slide. Yung mga old trees na, di ba? Tinatanggalan lang ng sanga, tapos iwan ka lang ng isang puno o dalawa na sa daan. You give all this, yung big trunks sa bunga. Huwag mong lagyan ng sanga o dahon kasi kailangan mo ang bunga para makakuha ka ng buto. Kung makuha ang buto dun sa dahon at saka sa mga sanga, kailangan magbunga siya. Okay. Now, kung nakita nyo, iba-ibang itsura niya dahil iba-iba ang varieties natin ng cacao. So, next slide. Now, sa mga farmers dyan, no? Or so gusto mag-farmers, ganito dapat itsura ng cacao. Titingnan nyo yung puno. Nag-maintain lang tayo ng 3, 4, 2, na puno, main puno. Tapos, wala siya dapat na dahon or mga sanga-sangang iba. Ano maliliit, tatanggalin yan. Saka tingnan mo yung itsura ng orientation ng cacao natin. Walang sanga ng cacao na naka-ganon. Ang ano natin, tawag natin yan is yung the 2 o'clock, 10 o'clock orientation. Lahat ng sanga nasa 2 o'clock and 10 o'clock hands yan ng wall clock. Imagine the wall clock or what's for that matter, clock. Diba? Saan yung 10 o'clock na hand? Dito, ang 2 o'clock nandito. So, lahat ng sanga below the 2 o'clock, 10 o'clock, you have to cut it down. You remove it. Why? Kasi ayaw mo na madisturbo pag lakad-lakad mo dun sa farm. Kasi pag meron kang 3 o'clock and 9 o'clock, so parang ano na yan siya, no? 45 degrees. O parang flat na siya, no? Hindi siya 45, no? Flat siya. Siyempre siya yung barrier mo doon sa lalaka. I mean, mag-maintain ka ng cacao, mag-harvest ka, mag-spray ka. So siya yung doon, harang sa'yo. Tatanggalin mo yan. Anyway, pag tinanggal mo yan, yung mga malalaking sanga na naiwan dyan, magbigay din yan ng bunga. Kung ano yung natanggal ng bunga doon, lilipat niya sa kabilang sanga. So, kung mapansin mo, mas marami siyang bunga pag wala masyadong sanga, pag wala masyadong dahon. Yung dahon, yan mo lang yun. Confine mo lang yun sa taas kasi siya yung magsishade. At the same time, doon yung niluluto yung pagkain. Diba? So, meron siyang dalawang growth hormone na develop doon. Yun ang bibigay niya doon sa bunga. Now, again, sinabi ko there's different varieties. Common or frequently asked questions, ano bang magandang variety for cacao? Kasi economics tayo, di ba? So siguro, kung nag-ano kayo sa Facebook, yung cacao growers ng Pilipinas, I don't know, not the tawag niyan, administrator niyan, sino lang maglagay dyan. Ang dami, sabi, maganda ito na variety, huwag kayong maniwala doon. Ang tanungin mo sa sarili mo, anong variety na bibigay sa iyo ng pera? Okay, ito yun. Now, there are 3 main varieties of cacao. First is the Criollo. Ito yung talagang original, first talaga na variety Criollo. The term Criollo is derived from Latin word, native. So, pag sinabi mong native, Criollo, yan. Diba? Now, saan siya na native? Sa Mexico. Kasi doon ang first Mexico or sa yung mga Peru, claim din sila in Ecuador. When I went to Ecuador, nag-claim din sila doon na hindi daw galing sa Mexico, galing daw sa kanila talaga yung first cacao. Yung Peru din, kausap ko rin taga Peru, sabi na, hindi, galing talaga sa amin to.
Anong pakialam natin kung saan galing? Basta importante, alam natin, galing talaga ang kakao sa Latin America. You know, the Andes Mountains, doon siya sa mga Mayans, no? Doon siya nag-uumpisa. Now, kung bakit siya tinawag na Creole? Kasi nung pagdating ng mga Spanyols, ninegosyo na sila, tinanong nila, anong klaseng kakao ito? Ang sagot ng mga native, hindi naman nila alam yung mga varieties na yan, that's more technical, sabi nila, galing lang yan dyan. So, pag galing dyan, native from that place, ibig sabihin. So, pag native from that place, Creole ang term niya. Now, naging commercialized na yan. So, spread na sa buong Central America. Pag-commercialize nila, nagpatanim sila ng marami sa isang countries malapit sa Mexico, sa Ecuador. Tanim sila doon. Tinamaan yan siya ng either sakit. We call that parang harapan. May isang doon, tawag nila. Ang believe nila, it's either sakit yun. Wipe out lahat yun. Yung Creole na yun. So, may panibagong inintroduce na variety. Ang tawag doon is forastero. Forastero meaning foreign. So, nung pumasok yung ibang klaseng kakao, sabi nila, may iba laging klaseng kakao. Saan to galing? Dito ba yan? Galing yan sa ibang lugar, foreign yan sa amin. That's why forastero. Foreigner siya. Forastero, foreigner. So, somehow, doon sa mga harmatan pa lang, tumama doon. Harmatan, tumama siya. So, halos na ubos. May kunting naiwan, so nag-produce ng bago, ito yung mga forastero. Para malaman nyo na ang nagtawag niyan, yung mga natives pa rin, na foreign yan. So, in terms sa Latin America, foreign is forastero. Then, nag-cross niyan siya somehow. May naiwan ng mga remnants ng Creole, may forastero, may lumabas na bago. Ito yung tawag nilang Trinitario. Okay, now, sa Pilipinas, karamihan natin, I would say safe magsabi ako na more than 70%. If I say more than 70%, it could reach to 90-95%. Not less than 70% ng ating mga varieties dito is of Trinitario varieties. Okay. So don't be confused with the varieties as well as the clones. You might heard of the clones UF18, BR25, K1, K2, ICS40, PBC123, things like this, and even now recently the W10. These are clones. But in layman's term, these are also called varieties. Kumbaga variants ito na. Pero three main varieties lang. But yung sa Ecuador, they have other varieties yung tawag nilang Arriba. This is still Criollo, but tawag nilang Arriba, native from Ecuador. Arriba means that in Latin or English, Arriba is up the river because these are the varieties, Criollo varieties na may distinct flavor na usually planted above the riverbed. So that's why Arriba, up the river. So saan yan galing? Doon sa taas ng river. So Arriba. So hindi yan tinawag na ganyan dahil wala siyang pinagpunan ng pangalan. So there are different na clones or varieties ang tawag niyan. So UF18. So tanong ngayon, balik tayo sa tanong, ano magandang varieties? Now, the industry recommended sa yung Trinitario natin na UF18. UF18 is a perfect example of a Trinitario because nagpa-DNA analysis na kami sa Australia niyan and it has 51% Criollo and more or less 48 to 49% Forastero. So that makes it Trinitario because Trinitario is a crossbreed between Forastero and Criollo. Then, may makikita din kayo sa Facebook na nagsasabi, Criollo itanim ninyo. Yung characteristic ng Criollo kasi is pest, susceptible siya sa pest. Ibig sabihin, daling matamaan ng peste. Kaya nga, remember the history na wipe out halos lahat kasi natamaan. So, science, alam mo naman science, hindi maginto yan. Hanap yan kung ano yung resistance sa mga pest na mga variants, no? Parang saging din. May sakit, hanap ka ng resistant. Kasi ang purpose mo is commerce, ang purpose mo is business. You want na less damage, di ba? Nandiyan ang bunga, pero wala ka namang makukuha dahil puro tinamaan ng peste, so wala ka rin makukuha ang buto. Parang ganon. Now, ito yung characteristic ng Forastero. Ang Forastero naman, na-introduce kasi natamaan ng sakit nun, wipe out lahat. Pag-introduce kanila, parang resistant siya, parang anong tawag ko kanina susceptible, ayun, resistant, tolerant siya.
Hindi siya basta, alam mo, sakit. Dalawa lang may sakit ng kakao, di ba? Ano, hindi sakit, peste. The disease and the insect, di ba? Either tamaan ka ng insekto o tamaan ka ng sakit, ng disease o fungus. So, both fungus and insekto, hindi siya basta matamaan ng forastero. The problem lang sa forastero, medyo flat lang yung kanyang lasa. Unlike sa yung original na Crillo, talagang strong yung lasa. May complex flavor siya. So, kung mangyari, kung ako ang maghanap ng masarap na tsokolate, gusto ko yung Crillo. Kaya lang, gusto ko rin ng pera sa forastero dahil kung ang productivity level naman sa yung yield ng Crillo is talagang 1/4 ng sa forastero. Kaya tawag niya mga hybrids. So, pumasok na ngayon si Trinitario. So, ano lang, parang simple analysis lang. If you are a crossbreed of two different variants, pagtawag sa iyo mestizo. So, anong mangyari? Ang characteristics mo. Nakukuha mo yung characteristic ng Crillo na masarap, nakukuha mo rin yung characteristic ng forastero na malalaking buto at saka resistant. So, para sa akin, this is just a personal. Mas gusto ko yung yung mestizo, di ba? Kaya makikita mo, pag si Pilipina makasawa ng Amerikano, di ba? Maganda yung anak niya. Di ba? Gano'n niya, o gwapo, di ba? Kung Amerikano, wala. May mga puntik-puntik. Pag puro din Pilipina, lalo na yung Pilipina na native, no? I mean, ito lang naman, di ba? Talagang iba. Pero pag nag-crossbreed siya, talagang maganda. Saka yung mga characteristics, features sa lahat, nag-mix na. So, ibang klase. So, again, as I've said, more than 70% naman natin is Trinitario. Huwag na kayong masyadong maganda dyan. Basta importante is, kung anong meron sa farm, anong magbigay yung magandang pera, yun ang itanim niyo. Ano yung hindi basta-basta matamaan ng sakit, yung itanim niyo. Kung makikita nyo sa Facebook na may maganda dito, dalawang ko sa inyo. Nagtatanim ka ba para kainin mo yung tsokolate, sarili mong kakawal yung tsokolate kainin mo or inumin mo? Or nagtatanim ka ba dahil bibinta mo? Kung ang sagot mo ay talagang for your consumption, di maghanap ka ng for your consumption mo naman eh. So by the way, I'm here to talk about business economics. Kaya ako, nagtatanim ako para magbibinta. Kung ano yung malaking kikitain ko, yun doon ako. For example, meron din naman akong punong curlio. Yung curlio ko, sa bagay na halos kalati patay na. Kasi nga, very susceptible talaga, I tell you. Sa isa pa, pag yung curlio niya, tanim mo sa maraming mga hybrids, mag-cross-pollinate din yan. Hindi mo rin siya kukuha ng pure. Okay. If you have that complex flavor, but ang yield mo ganito, sabihin na natin, let's put it this way. Ang bintahan ng market ngayon sa Davao is between 100 to 120. Hindi siya maganda. Pag fermented siya, between 130 to 150. So ako, syempre, pagbibinta ko fermented. So I'm selling at 160 actually. Bibinta ko ng beans at 160. Okay? Piling-pili na yan, maganda yan. From my different varieties. Anong varieties yan? Kung anong varieties ilagay mo. Piliin mo lang, tanim mo muna. Tapos ano yung varieties na bibigay ng maraming bunga, maraming pera, doon ka palitan mo yung iba. Now, my Crillo is less than 1 kilo per year. Sabi ng iba, binibili daw ng 300 pesos per kilo. But I'm looking for that market of 300 pesos per kilo, which until now I haven't found. Okay? Sabi lang nila na meron. In fact, meron pa nga nagsabi 500 pesos per kilo. Sabi ko, saan yan? Para may pirma kami ng contract, magtanim mo ko ng Crillo. Di ba? Parang ganun. Wala naman. Kasi let's grant na 300. So, 300, may 1 kilo ka, so may 300 pesos ka per year. Meron akong Trinitario, example, UF18. Kasi ang UF18 talaga, maganda talaga, laki ng buto. Talagang siya, lampi talaga yung buto niya. You can produce as high as 4 kilos per tree per year. I tell you, as high as 4 kilos per tree per year. Crillo, as high as 1 kilo per tree per year. Okay. If I produce this UF18 Trinitario, sabihin natin 3 kilos lang. 3 kilos at 150. How much do I get? Di ba 450? So, saan ka ngayon? Bahala ka na magsagot niyan. When I went to Ecuador, there was this small farmer who focused on this, yung original na, kasi ako nag-explore kasi ako sa buong mundo, titingnan ko kung ano yung talagang market. Because I'm here to promote the industry. Gusto ko rin makita na yung
industriya na ito, yung klaseng kakao na ito, yung klaseng paraan na ito is talaga magbigay ng magandang ekonomiya. So nakikita ko yung farmers doon, nakikita ko rin, hindi ko na mention kasi yung buyer na yon from US, bumibili din sa Davao. Naghanap siya ng mga old varieties ng Criollo. Doon din, hanap. So nakita ko yung farmers, dalawa sila, matatanda na. So, sabi ko sa kanya, you're here na. So ito yung farmer na yan, doon bumibili siya. So I talked to the big farmer also, around 500 hectares yung kanyang farm. May bago kasi sila parang UF18. Ito yun, actually, ito yung nasa picture, ito yung CCN51 na variety. It looks like UF18 but mas higher yield siya. Sa isang puno doon, titingnan mo yung puno niya. Doon sa, actually I took this picture sa Ecuador. Yung puno na yan, that's 5 kilos per tree per year. Okay? And they export that to China at 150 pesos per kilo. Equivalent 150 pesos per kilo. So 5 kilos, that's 750 pesos. The other farmer na nakita ko na kausap nung kakilala kong buyer from US is buying that beans from that farmer at 250 pesos per kilo na Criollo daw. Pero 1 kilo, 250 lang as against 750, so which is better. Again, masarap, yes. If you make your own chocolate and consume it yourself, okay yun. But if it's for sale, let's be practical. Kung saan yung magbigay ng maganda. Let's say, sabihin mo ngayon, ano lang ako, Criollo lang ako dahil mahal, mas malaking kita, then be it. Walang problema din yun. We respect that. But again, sinabi ko, emphasis natin, we're here discussing about kung ano yung magbigay ng malaking kita. Kung saan yung malaking kita na sustainable siya, doon kayo. We're talking here of sustainability, okay? So another picture. Ito yung another photo. Actually, nag-visit kami ng farm talaga sa Ecuador. Ilikot namin yung farm. Ito yung another picture. Next slide. Next slide, please. Next slide. Hi, yes. Okay. So, ito yung talaga farm na corporate style ba? Tingnan mo. Ito yung nagbibigay ng bunga na 5 to 6 kilos per tree per year. Anong sekreto niyan? Actually, fertigated yan. Meaning, may irrigation siya, fertigation system. Yung irrigation system niya, nandun na yung fertilizer. Tingnan mo yung sanga. Walang dahon. Anong sekreto niyan? Pruning. So, if you engage in cacao farming, walang niyan, pruning, and in between. And no in between. The in between is only fertilizer. Prune, then every 3 months, fertilize, prune, fertilize. But this one, sabi nga, fertigated. So, medyo less, na siya, manual maintenance kasi mechanized siya. But sa Pilipinas, huwag ka na lang mag-fertigate kasi mahal din ng fertigation or ang tawag niyan, yung drip irrigation. Kita nyo kanina, the slide before, meron siyang pipe. Yun ang drip irrigation. Anyway. So ito, sikreto is pruning, fertilize, pruning. Hindi maghinto ang puno mo sa kakao na magbunga. Ganyan ang nangyayari sa farm ko. Pruning, fertilize. Pag tag-init, patubig ako. Kasi useless ang fertilizer mo. Halimbawa, every 3 months ka mag-fertilize. Pero yung ka-third month na yun na mag-fertilize ka, dry season, walang ulan. Useless man mag-fertilize. Pero kailangan man doon sa pagkain man yun ng puno mo. So, alalay ako ng patubig. Ganon yung ginagawa. Kasi commercial nga business nga, economics nga di ba? So, you have to spend to earn. If you don't spend, you will not earn. Ganon lang kasimple, di ba? Walang shortcut doon. If you do not spend, you will not also earn. Ano ka? One, scammer. Di ba? You can only withdraw money from the bank if you put a deposit. Deposit ka muna bago mag-withdraw. So, yung mindset natin on how to earn is kailangan meron ka munang investment. So, ngayon, sabi ko sa mga farmers, bakit kayo hindi nag-fertilize? Wala kaming pera. Anyway, ang kakao, magbunga naman yan pag hindi ka totoo naman yan. Magbunga. Pero ilan lang ang magbunga? Maliit lang ang bunga pag hindi ka mag-fertilize. So, how much do you earn on kakao kung hindi ka mag-fertilize? Siguro, you can still earn mga around 40,000 a year, 30, 40,000 a year kung hindi ka mag-fertilize. Sabi niya, okay na yun, kaya wala akong magastos. Try to spend 80,000 a year. O sabi niya, tingnan mo, mag 80,000 pa ako.
but you will get 250,000 per hectare. You deduct 80,000, you have how much? 170,000 something? Parang gano'n, 170,000 as against your 30,000. So which is better? Spending 180 and getting 170, spending nothing and getting 30. So doon na naman papasok ang economics. Doon, yun dapat ang tuturo natin sa farmers. Na you really have to spend for fertilizer. Do not depend so much on governments, yung mga bigay nila. Hindi naman lahat kayang bigyan ng gobyerno, di ba? Siguro maswerte na ikaw nabigyan, yung iba hindi. Di ba? Mala sila. But, panap buhay natin ito, then you have also to spend. Kasi, farming is a business. Pwede ka ba mag-set up ng sari-sari store na hindi ka mamili ng mga grocery items para ibinta? Hindi naman siguro. Hindi ka naman pwede na nag-open ako ng sari-sari store tapos magbinta ka ng bigas na walang bigas. Magbinta ka ng sardinas na walang sardinas. Magbili ka muna. So the same with cacao. You start planting cacao, you buy seedlings, you buy fertilizer, and you have to work for it. Question, how many times do you visit your farm after planting? Maybe after 3 months na mag-visit. Question again. If you open your sari-sari store now, tomorrow you will not open it, you will not visit it, you will wait for 1 week, 2 weeks. Wala kang binta. Listen sa farm mo. Pag mag-open ka ng cacao ngayon, bukas balikan mo, check mo. May nagtubo ba, may namatay ba, bagay may insekto, ayusin mo. Yun ang business mo. If you work in the office, apply for work, natanggap ka na, report ka ngayon, natanggap ka, kinabukasan, di ka ba magbalik? Balik ka. Kinabukasan ulit, magbalik ka ba? Magbalik ka. Kung mag-spend time, hindi ka rin makapera. So, yung economics natin sa farming, no? You have to spend time in your farm and spend money also for fertilizer. Now, again, kung may kasabihan tayo, lumang kasabihan na pag may itinanim, may aanihin. Tama? Sa cacao, improvise namin yan. Sa cacao, pag may itinanim, may ipopruning. Hindi pwedeng walang pruning. Walang pruning, wala kang ganitong bunga. So next. So anyway, that's how cacao farming. Now, how about if you mag-ano ka sabi, cacao, kunti pa man ito, gawin ko lang tabliya. Okay na, tabliya lang. Kasi, pwede kang gawa ng tabliya, anong kapital mo doon? Karahay lang naman, may karahay ka naman, di ba? Yung ginagamit ng pamprito, yun na. Pagiling, wala man akong gilingan pagiling mo doon sa palengke. Pag after magiling, dalhin mo sa inyo, tapos purma mo ng ganyan, tabliya, di ba mabinta mo na? Unlike sa coffee, makabinta ka ba ng coffee, lagay mo sa candy wrapper? Hindi naman. Di ba? Sa tabliya, lagay mo sa candy wrapper, binta mo sa kapitbahay, di ba makabinta ka? Pwede. So, kung sabihin mo na, kunti pa lang yung beans mo, gawin ko ng tabliya, pagtyagaan mo. And how much do you earn from your beans to tabliya? 3 times. If you sell your beans, dried beans at 150, that 150 becomes 450. Okay? So 1 kilo of your dried beans will make 700 grams of tabliya. And 700 grams of tabliya, sabihin natin 600 pesos per kilo, that 700 grams will earn you 400 pesos. So nag-times, more than times 2, mga almost times 3 yung kita mo. Diba? What else na pwede mong pagkikitaan? Sabihin mo, gawin kong chocolate. Kasi mas mahal ang tsokolate. Bakit mas mahal ang tsokolate? Kasi police scam yan. Paano naging mas mahal ang tsokolate? Kasi mas masarap daw. Mas masarap daw ang tsokolate dahil matamis. Pero kung titingnan mo, mas mura ang ingredients mo paggawa ng tsokolate na yan. Dahil yung tabliya mo ngayon, lalagyan, halimbawa may 1 kilo ako na tabliya, lalagyan ko ng 1 kilo na sugar, tsokolate na yan. Pinuhin ko, ipurma ko ng bar, tsokolate. So if I sell my tabliya at kabihin mo 600 pesos per kilo, you can sell your chocolate at 1,000 pesos per kilo. So nakita mo double. So tingnan mo yung ingredients. Yung 1 kilo mong tabliya na nagawa mo ng 2 kilong tsokolate. Bakit? Kasi may 1 kilo ka na sugar. And how much is the price of sugar? 60 pesos per kilo against the tabliya of 600 pesos. So 1,000%, no? Oh, yeah, 1,000%. Yung nabawas mo ng kapital, pero naibinta mo ng times 2, 200%. So, mas malaki talaga ang kita. But of course, you need a capital investment like the additional machinery. Dahil
pag gawin mo yung tsokolate, you need a refiner. Kasi pangit din pag walang refiner. At saka maganda din na mga molders. Huwag kayong mag-alala sa molders dahil ano naman tayo, nagsusupply ho tayo ng molders, one of the best molders in the world. Ano yan, may mga stocks tayo dito, at saka ano na natin. But wag lang muna ito, farming lang muna. Pero meron na kayong farm, you try Tablia. Again, sinabi ko kanina, different ball game to ha. While meron kang dried beans, dalhin mo doon sa mga Chinese trader, ay talagang automatic bilig. Tanong, pag may Tablia ka, dalhin mo kung sa traders, bilihin ba? Siguro, gawa ka ng marketing. So anyway, just to share you something about the chocolate making industry. During the pandemic, talagang bumaba yung sales namin dito. Well, hindi lang dito, no? Buong Pilipinas at buong mundo sa chocolate bars. Ang Tablia, pumapalo konti kasi nga nagpo-promote kami, maganda ito for against COVID, no? Parang gano'n. Marketing. Totoo naman, di ba? Kaya lang, bahagyang bumaba din because, you know, these are luxury goods na which we usually sell sa tourist. Wala namang tourism industry, kaya napiktuhan talaga. Now, since na during the pandemic, busy ang mga tao, alam mo, kita nyo sa Facebook, busy sila na maghanap ng pagkain. Sabi ko nga, alam, ginagawa itong ibang tao. Puro pagkain, kita mo sa Facebook, pagkain, tapos may online, tapos ganyan. Sabi ko, ano kaya, gawa din ako ng pagkain. Ginawa ko is, yung Tablia ko, hindi na ako ng chocolate bars, ginawa ko ng sikwati. Sabi ko, ang sikwati, ano, ganda part na, suman, putumaya. So, gawa kaya ako ng tindahan sa farm. Kasi may farm doon, maliit na farm dito. Gawa ko ng tindahan sa farm, nilagyan ko ng sikwati, nilagyan ko ng putumaya, aba pumutok. Ngayon, from Tablia to sikwati, another 5 times, 4 times bigger. So again, yung 1 kilo ko na Tablia, 1 kilo ko na Tablia, beans muna, na 150, ginawa kong Tablia 700 grams, 600 pesos, 700 grams sa mga nag-sale siya ng 420 pesos something, no? Ginawa kong sikwati. Yung 420 kong sikwati, umabot siya ng 1,200, another times 3. Sabi ko, maganda ito. So see, there are a lot of opportunities. Now, ang iba ngayon naman, gumagawa ng yung Tablia, pinipino nila, lagyan ng peanut butter. So para siyang Nutella, which is mas tunay ito kasi ang Nutella naman, puro sugar yan. Parang ganun siya. So, yung iba, nilagyan ng konting, yung cocoa sugar, yung coconut candy siya na may chocolate. So, you can do a lot of things out of this chocolate industry. Now, question, malaki ba talagang merkado ng kakao? Again, sinabi ko kanina, 2020, 7 million na yung requirement tons ng kakao to make chocolate, yung chocolate mismo. But by the way, that 7 million chocolate na volume is not really kakao. You know, chocolate is a mix of sugar and milk. So, nandun pa rin tayo sa 5 million metric tons. Mas malaki pa rin. Now, pinakita ko na sa inyo kanina yung opportunity ng China and India. I-exempt lang nyo muna ang pandemya ngayon dahil talagang yung movement ng tao. Pero yung diet ng tao nandyan pa rin, di ba? Especially now na kailangan natin ng healthy food. So, nandyan pa rin yung merkado. Nahirapan lang kami sa logistics dahil mahal, tapos movement ng mga sasakyan, tapos biglang isang lugar, mayroong mga ECQ. So, ganun lang naman. But we're not talking of this. And we know that we can overcome all of this nangyari sa atin ngayon. Pag magbalik nito ang ekonomiya sa normal na, no? The new normal thing, mag-rebound din ito. So, there's still a big opportunity. Then, kung nakikita na namin ngayon na malaki, next slide please. Malaki na ngayon, mas malaki pa ito. Nandito na yung merkado, nandito na, sabi ko sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, kung wala lang pandemya, meron na sana kaming chocolate processing dito sa Davao na malaki to supply the China market. Kaya lang, yun nangyari. So, well, parang ano lang ito naman, hindi naman talaga ito yung stop, parang push lang ito muna sa industry natin. So, mas malaki pa ito in the future. Kaya, wala tayong hintong magtanim ng kakao. In fact, I have a project in Region 10 na I think mag-expand pa kami ng another 500 hectares yata. So, yeah, 500 hectares dyan in the next 2 years. So,
Actually, naging ano din ako, consultant ako sa industry dyan sa cacao and chocolate. So, I'll be doing a lot of things in Region 10. Actually, all over Mindanao now. Sa ngayon lang, since na medyo takot din tayo masyado makipag interfacing ng mga tao, that's why yung movement natin is hinahinay lang. But kung hindi tayo makamit ng mga physically ng mga tao, we can go to our farm, we can buy seedlings, we can plant. Sa farm maganda dahil ang kakausap mo is yung puno, di ba? Unlike doon sa labas, business ka, kausap mo tao, hindi mo alam may COVID. Si kakao, hindi pa man siguro siya ng COVID siguro. Pasapin mo lang yung mga kakawan mo para magbigay din ng make sure na yung istorya mo doon sa puno mo, wala makakita, baka sabihin nilang nakuha ka na, naturiring ka na. Anyway, so I think I'm ready for that question, and I'll be answering questions during our virtual whatever. Yeah, so let's see you during the question and answer. And with that, I think thank you very much for taking your time to listen. And I encourage you to ask questions because I might be missing some points na gusto niyo malaman. But some of the frequently asked questions, nabigay ko naman sa inyo, kung ano mga varieties, may pera ba sa cacao, ano yung merkado sa labas. And these are the things that these are the questions that we usually hear from people even in Facebook. So, ang sa atin lang is, when you start planting, make sure that you plant the right varieties and the right, ito yung start talaga, yung mga seedlings. Ang pinaka lang namin dito, kung if you're into farming, pili nyo lang yung maganda na yung seedlings. Huwag nyo nang tanungin yung varieties. I tell you, 70-80% to be safe. 80% maganda yan sa buong Pilipinas. Kasi yung mga old na hindi maganda, wala na naman yun. Halos lahat ng mga bago natin na mga cacao ngayon, hybrid. Okay yan, walang problema yan. So, huwag na kayong magtanong kung anong varieties to. Masyadong masyadong particular yung mga tao sa anong varieties yan? Bakit yung varieties? Ang titingnan mo lang is maganda yung seedlings. Pag magtubo yan, I tell you, 80% of that will give you good money. 20% is not, then you replace that with those 80%. And how to do it, we'll have another lecture for that. Then I'm planning to hold a technical lecture really on how to start planting, how to maintain, maybe in the near future, maybe in May. I have my email address. You just email me if you want to, so that I can invite you in your free free para makatulong sa inyo. You can email me and we will do yung detailed farming, paano mag-produce. Pati yung chocolate making, tuturo ko na rin sa inyo kasi medyo mahirap mag-physical. I usually do once in a month na training for farming and once in a month training for chocolate making. Physically, but now since it's pandemic, so maybe I can do that online. I will use the same platform, I will Zoom. Then I can schedule second week of May. In the meantime, you get my email ad. My email address is philippinecacao@yahoo.com or v_@yahoo.com. So if you're interested to learn about cacao farming and chocolate making, you can email to me so that I can invite you, provide you the link. Again, thank you very much. I say here, for hosting this one, and I can answer questions during the main event. Thank you very much. Next slide. That's my thank you slide anyway. Yeah. So I said everybody loves chocolate. Who does not? So everybody loves. And yes, I just picture the sample ng chocolate na kinakain ng asawa ko. No. But thank you very much and God bless everyone. Thank you. Thank you so much to our speaker, Mr. Val Tortor. And now he is actually in our Zoom meeting and he is available for the question and answer portion of this webinar episode. So, sir, hello, Sir Val. Hello there. Yes, sir. Hello. Good afternoon, sir. So, sir, let Yes. me start our open forum with a question. This is actually a question from Emilita Terraino, and this was asked last
may mga actually mga faculty members sa. Okay, we're back, sir. We're back live. Again, to our participants, sorry, there was just a minor technical glitch that happened with our internet connection. But we're back online. And now let's go to the next question from our audience. So for this one, Sir Val, this is from Sir Eli Humalon. So he is asking, I have my harvest sa cacao and processed it into tablia. However, I have a problem in marketing my products. Any suggestions po? Yes, that's true. As I've said earlier, when the commodity becomes a product, it is already underpinned by marketing. That's why yung sabi ko kanina, wala ho tayong problema sa dried beans because it's commodity and it can be sold, it can be marketed anywhere, anytime. But when you convert it into a product, you really have to do a lot of marketing. So suggestion is ganito. I think the Department of Trade and Industry, they have a program na nagpa-packaging sila. You know, ang labanan ngayon sa market kasi is branding and packaging. So I think sa dami ng gumagawa ng tablia ngayon sa Pilipinas, may edge ka lang kung maganda yung packaging and ano mo. Then of course you can do online. Nakikita ko sa Facebook ang daming online. So you just use this platform para ma-sell yung products mo other than doon sa neighborhood mo. So ganun lang talaga pwedeng mangyari sa ngayon. Thank you. Yes, that's true. So I think also since meron na ngang online na medium ngayon, so I think our producers, our cacao producers can also utilize this this platform. So now yes nga po. So now sir, let's move to our next question. This is from Isagani Lian Zerudo Toledo. So Isagani is asking, tips on what is the perfect time to harvest each cacao varieties? Or are they harvested at the same time even though they are different varieties? That's why I emphasize na regardless of varieties, this varieties is insignificant. You harvest your cacao pods if you see na it's already matured. Now, the maturity is ang advice namin dapat 75%. And how do you know that it's already matured? That the color of the pods will change. The maroon or the red one will turn into orange. Mag-change ang color niya and the green will little bit change to yellow. Pag full yellow na yan, that means that's 100%. And we discourage to harvest it na 100%. It's better to harvest between 75 to 90%. So, pag nag-change color na yung cacao mo, you harvest it, regardless of varieties. Kailan? Well, ang sa akin ngayon ay, kasi low peak season, every 2 weeks I do my harvesting. During high peak season, I have to harvest every week. Yeah, because pwede po man store mo yun kahit na 5 days. So, wala siyang varieties. Again, wag lang natin masyadong guluhin yung isip natin sa varieties. Pareho pa rin yung cacao. And when you bring this cacao to the market, the trader will not ask you what variety is this. So, we are not particular so much of the variety, except for those mga niche chocolate makers, specialty. Okay, thank you so much, sir. So yes, tama nga. Despite the variety, as long as okay. Okay. I think it's okay. Yun. Hello. Ay, sir. Okay, parang may technical difficulty pa si Sir Val. So anyway, let me just reiterate yung sinabi ng ating speaker. So the variety, it's not really necessary kasi nga pag nasa market na siya, the buyers won't ask you anymore of the variety. So it's really at the end of the day, it's the quality na of your harvest. So now I think we're again due to some technical difficulties, especially the internet connection, medyo our speaker is really having a hard time reconnecting with us.
So by the way, just a quick shout out pala. I forgot to shout out our viewers from Negros Occidental. We have viewers from Negros Occidental. So hello to all of you. Also, we have viewers from Antique. So good afternoon. I hope that you are enjoying this episode, or yes, this webinar that we have. Also, I just like to, since Sir Val is not yet here, merong mga comments dito from our viewers. So Ma'am Cyrena Gonzaga is saying na sa amin dati po nung may tanim po kaming kakao, ginagawa po namin, ginawa pong tableya para ilagay sa champorado. So I think this is for for their own personal consumption na. So yes, actually that's also a Yeah, common I'm back. practice, di ba? Okay. Hi, sir. Hello, sir. So, yun. Yun nga po. Yeah, So, sorry. it's okay, sir. No worries. We understand din po na ganyan talagang nangyayari. Now, sir, let's move forward na lang to our next question po. So, Joe Deal is asking, how can cocoa producers participate in the cocoa value chain system? Well, the cacao value chain system, ano siya, para bang titingnan natin kung ano yung role bawat chain o sector. So from farmers, even yung input for mga suppliers, no. So ang ginagawa ho natin sa industriya ngayon is kino-connect natin yung lahat. Sino si suppliers doon sa industry natin? Sino si farmers? Sinong gumagawa ng mga tsokolate? Sino yung market niya? At kung tanong paano kayo magka-participate, tingnan nyo muna kung anong role mo doon sa value chain na yan. Saan ka? Ano ka ba? Input supplier ka ba? Ka-farmer ka ba? Processor ka ba? Supplier ka ba ng machines? Yung ganon. So, kung saan ka nalagay, pwede kang makisali. So, kailangan alaman muna namin kung saan ka doon sa sector na yon. Para may magtulong sa inyo. Kami sa grupo namin, at ang DTI at saka ang DA, meron silang mga programs for you. Okay. Yes. Okay, salamat po. So it's important talaga to know what your role is in the supply chain first. Where do you belong? So dapat for our viewers who are watching, you need to evaluate first nga, where you belong in the chain para the aid that will come from Sir Val's organization and from Alaman other natin. agencies. Para fit siya. What intervention ang pwedeng matulong sa inyo, di ba? Yes. Okay, thank you so much. Now, sir, let's move kasi ang dami talagang questions for today. I think the topic really is very interesting. Okay, sir. So, somebody is asking po, may I know what is the ideal tree density for cacao? Another is, would it be profitable to set up a simple drip irrigation system in the area? Well, okay, I'll begin with the second question. Actually, drip irrigation is very effective siya. Kaya lang very costly. For now kasi, the last time that I talked to this mga supplier ng drip irrigation, ni Takpim, medyo mahal. It would cost you 150,000 per hectare to set up that drip irrigation. But in the long run, mas maganda siya. Then that's why I was really asking the government also if they can provide yung mga assistance for drip irrigation for cacao farming. Kasi yun lang talagang maganda, drip irrigation. Yung first question, ano nga yung first question ulit? Sige, yung first question, ano yun? First question? Ano po, sir? Ideal tree density. Ano yun? Density. Yes po. Ang recommendation ho namin, 3 meters by 3 meters ang but depends on the situation. Now, pag doon ka sa medyo mataas, upland na, medyo siguro farther, maybe 3 by 4. Kaya lang, again, di ba sinabi namin na we encourage yung intercropping. So, kung mag-intercrop po kayo ng banana, ang namin, ginagawa ngayon, 3 by 4, para doon sa 4 na distance, doon yung banana. So, ganun siya. Okay, I see. So, kasi nga, as I think you've mentioned earlier na intercrop po yung cacao, di ba? Yes. Thank you. By the way nga po pala, sir. Ako magtanong, yes po. That question was from one of our faculty members po. Diba?
Okay, good. So may faculty members man kayo dyan, no? So at least Mm-mm. itanong ko sa inyo, ano nga yung Tree of Love natin? Tree of Love. What faculty members helped? What's our Tree of Love? What is our Tree of Love? Kakao po ba? Yeah. So what's the Kakao? Tree of Life? Ah, Tree of Life is Then coconut po. somebody answers coconut. Coconut Opo. is the Tree of Life. Mm-mm. Then I coined the cacao as the Tree of Love. Oh, I Why? see. Why? You will not offer a buko o coconut candy sa giligawan mo, di And ba? Valentine's Day. Kundi chocolate. Oo, so, Oo nga Tree of po. Love yan. Kaya we encourage also yan, cacao, Theobroma. We encourage the planting of cacao sa baba ng coconut. Kasi life nga si coconut lagyan mo ng love para kumpleto yung buhay Oo mo. nga. Ganun lang yun, ganun lang. So, mayroon kang Tree of Go ahead, Life, go ahead. meron ka ring Tree of Love. Siyempre. So, yes. Okay, so, yeah, again, that question pala, sorry, I haven't mentioned it earlier. That question was from one of our faculty members, Dr. Guadalupe Calalang, who is also into cacao business or cacao farming kasi nga Ma'am Guada also produces tablea. Nakabili na ako sa kanya. So, yun. Thank you so much, Ma'am Guads, for that question. So, sir, this is not a question but actually a sharing lang from one of our viewers. So, Sir Alexander Morados said that we conducted a research on the lived experiences of people during the Mount Hibok-Hibok volcanic eruption. And most of the participants were septuagenarian and octogenarian. Results revealed that they have one thing in common. They drink sequati almost every day from their childhood days up to their old age. So, Good. yun, sharing po ni ano. So they have a healthy and happy life. Oo nga po. Parang isa siya siguro siya sa factors bakit longer yung life Ay, nila. may ano pa, ang sikwati pala, makatulong din sa anong tawag yan, magda-diet, pa-reduce ng katawan. So, yun lang, tingnan nyo lang. Okay, wow, that's interesting. Mag-iinom na ako ng Hindi Sequati ko starting sinabi tomorrow. dahil nakita kita, pero para sa lahat yan. Iinom na po ako starting tomorrow. So, oo. Sige. So, again, to our viewers who are asking, we will send to you the email ad, of course, of Sir Val together with the certificates and a PDF copy of his presentation. Kasi marami pong nagtatanong sa email niyo po. So now, sir, of course, we're running a bit out of time. So, sir, we'll ask lang for a closing message for our viewers, for our audience. There are a variety of audience because we have those from private sectors, we also have from the academe and also from the different government agencies. So, ano po yung message niyo sa kanila if they want to go into the cacao and chocolate industry or business? Yes, thank you. Actually, I saw nga doon sa profile list of mga audience and participants, it's a variety really of audience. So it's like cacao, there's different varieties also. So, if you're interested in cacao, I hope na you will be because ito yung nakikita natin na maganda for smallholder farmers. Now, for smallholder farmers kasi, low maintenance ang cacao. At saka, ang nakaganda kasi dito, may mga value-adding activities sa cacao na hindi din magastos. Again, sinabi ko na sa kanyo, nagawa ng tabliya. So, kanina may nagtanong na may naggawa ng tabliya, saan ibinta. Ang trabaho natin ngayon is to promote the consumption of local chocolate products. Kasi karamihan ngayon is using imported like Milo and this Swiss maize, yung mga ganon. And they are not really tunay na cacao. You check the ingredients. Wala masyadong cacao yan. So, ang ginagawa ko natin, pinopromote natin. In fact, we're working hard to work with the Jollibee kasi they're serving chocolate but that's imported. So, sabi namin, why not use the local cacao to use for their chocolate drink. So, marami pang darating opportunities and this pandemic has somehow bring us to closer sa mga local products natin. Kaya ang daming mga So, sa mga cacao farmers, okay mag-alala. I mean, there's still a market, a huge market. Ang sa akin lang, ang message ko lang, strong message sa mga farmers na kinig ngayon, is you have to take care of your farms.
do not expect really a good harvest, good income if you do not also take care of your plants. Diba? Ganun lang yan eh. So kung ako si tanim, ba't ako magbibigay ng magandang bunga sa'yo, hindi ka rin nagbibigay ng magandang alaga sa akin? Parang sa pamilya, bigyan mo ng magandang alaga yung anak mo, yung inaalaga mo, bibigyan ka rin ng magandang kinabukasan yan. So ganun yan. It follows. Then, i-emphasize ko talaga, if you have a cacao farm, if you have cacao trees, what you do is just pruning, pruning, and pruning. Huwag kayong masyadong maniwala sa mga matatanda na the more you prune, yung sabihin sa'yo, pagipulong mangluod or magtampo siya. Hindi yun magtampo ho ang kakao. Dahil sinabi ho sa John 15 verse 2. Remember this ha? John chapter 15 verse 2. Sinabi diyan na I cut all the branches that does not bear fruits, and to those branches that bear fruits I prune it so that it will give more fruits. Nakalagay dyan, ha? So pruning, So pinuprune ko yung mga sobrang sanga para magbigay ito ng bunga. To complete the chapter, it's John 15 verse 1. Sabi niya, I am the Father, and my Father is the gardener. So iputol niya lahat yung sanga hindi nagbunga, at yung lahat ng bunga kahit nagbunga, prune niya, may pruning para ito magbigay ng bunga. So lahat ng ibang pruning na, then at the same time fertilize. Mag-fertilize din tayo para syempre alam naman natin, so sa tao din, if you fertilize more, you have more. Ganun lang siya. So ganun lang gawin natin. Then for mga chocolate makers din, huwag lang tayo mag-ambisyon masyado ng production ng too much chocolate kasi we have to create the market before ang alam natin sa marketing, kung ano yung need, you have to fill in the need. No. The new marketing strategy now is you have to create the market. So tayong gagawa mismo ng merkado at saka eventually tayong magbibigay niyan. Wala tayong kikitain kung hindi din natin na-studyhan ang market para malaman natin kung ano yung bigay. Then for now, I think ang platform natin is online na. Then you have to adapt this new form of marketing online. Diba? So use the Facebook now and you can sell more. As far as cacao commodity is concerned, wala masyadong marketing tayong problema dyan dahil bibilhin yan. Now, kung meron kayong problema sa fertilization dahil wala kayong pera, dahil lang common problem yan sa mga farmers, I encourage all individual farmers to form a group. Then once you have a group already, you can ask assistance from the government, and the government is willing to help you so long as you have an organization. So yun lang, at saka sana, huwag tayo maghinto ng mag-farming because food is essential. Tanong, tsokolate is essential ba? At sasagutin mo natin yan kasi ang lugaw pinag-aawayan pa yan. So yun lang, at saka yeah.